Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkabalik ko sa sementeryo ay naghanda na ako kaagad. Una kong ginawa ay humanap ng lugar na medyo malaki ang espasyo. Dahil sa madilim, kaya binuksan ko na rin ang aking espiritual na paningin para makakita ako sa dilim. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay pumorma na ako na parang lalaban sa karate. Tapos nagsimula na akong mag-eskrima kahit wala akong kalaban. Kaya sa tingin ko ay para talaga akong baliw. Nangangarati sa gitna ng dilim na animoy may ka-sparring. Sipa sa gilid, suntok pa isa-isa, ilag payuko at muling aatras. Paulit-ulit ko yung ginagawa. Hanggang sa bigla akong tumalsik na parang may sumuntok sa akin ng napakalakas. Noong muli akong tumayo ay agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Hindi ko alam kung sino ang may gawa noon. Wala naman akong tao o nilalang na nakikita. Bumalik ako sa una kong kinatatayuan sa may gitna at muling pumosisyon na pangkarate nang may bigla na namang tumama sa mukha ko. Takang-taka talaga ako dahil wala akong makita. Kahit nakabukas naman ang aking espiritual na paningin, pati na ang aking third eye. Muli akong tumayo at pumorma, pero ganun uli. Medyo nabubugbog na ako sa pananakit ng kung sino mang hindi ko nakikita. Madalas, malalakas na sipa ang ginagawa o di kaya mga pwersadong pagsuntok, kaya nakaramdam na ako ng inis. Nag-isip ako kung paano ko ba matatalo ang kalaban na hindi ko naman nakikita. Kahit paggamitan ko ng orasyon ay baliwala, wala akong tinatamaan at wala din naman akong makitang pupuntiryahin. Pumikit ako at nag-isip. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Mian na may mga bagay na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng tenga. Kaya ipinagpatuloy ko ang pagpikit. Pinakiramdaman kong mabuti ang paligid. Huminga ako ng malalim at nag-concentrate. Naririnig ko sa daloy ng hangin ang galaw ng mga nakapalibot sa akin. Kaya pala hindi ko malaman kung saan nagmumula ang atake noong hindi ko nakikitang katunggali dahil hindi pala talaga iyon nag-iisa. Kaya kung saan-saan nagmumula ang mga pag-atake. Noong muling may sumuntok sa akin ay agad kong nailagan. May sumipa pa sa may likuran at gilid pero nagagawa kong maatrasan para hindi ako matamaan. Ini-imagine ko na lang na may mga taong nakapalibot sa akin at kung ano ang magiging atake nila sa akin base sa nararamdaman ko sa hangin.
Noong magsunod-sunod na ang mga pag-atake ay hindi ko na iniilagan. Sinasalag ko na at sinasalo. Hanggang sa may mahawakan akong kamay, mabilis ko yung tinadyakan. Kaya ramdam kong tumalsik iyon sa lupa. May umatake pang muli sa akin sa may likuran. Nailagan ko iyon at nasuklian rin ang sipa. Patuloy pa ako sa paghihintay ng atake nila para iyon ang sasagutin ko. Hindi naman kasi ako pwedeng mauna na umatake, gayong hindi ko naman sila nakikita. Kaya ang tanging magagawa ko lang ay hintayin sila na umatake, saka ako magbibigay ng pangmalakasang counter-attack. Hanggang sa katagalan ay nalaman kong 4 ang kalaban ko na nakapalibot sa akin. Base kasi sa mga napatalsik ko ang aking pagbibilang. Halimbawa, may 2 na akong napatalsik sa may harapan at may 2 naman na umaatake pa sa likuran. Hindi nagtagal ay napinsala ko na silang 4. Pinakiramdaman ko kung meron pa bang iba pero wala na. Maya-maya ay may usok na lumutang sa paligid ko at unti-unting humuhulma bilang 4 na tao. Sabay-sabay silang nagsasalita at sinabing, "Nagawa mo kaming matamaan ng iyong mga pag-atake kahit hindi mo naman kami nakikita. Karapat-dapat kang mapasayo ang 4 bedas. Kusa namin itong ibibigay sa iyo at susunod kami sa pamumuno mo dahil natalo mo kami. Mula ngayon, kami ay iyong alipin. Natalo mo kaming 4 kahit hindi mo kami nakikita. Kaya hindi imposibleng matalo mo rin ang mga kalaban, lalo kung nakikita mo." Nagdikit-dikit silang 4 at naging isa. Tapos nagliwanag na kulay dilaw, pula, puti at asul. Saka naging bato na nagliliwanag. Sila pala ang 4 na espiritu na nakapaloob sa tinatawag na 4 Vedas. Kinuha ko iyon at tinignan habang nakalapag sa aking palad. Kusa iyong lumubog sa palad ko at nawala. Tapos naroon na sa isipan ko ang mga kataga at karunungan para sa pisikal na kakayahan. Iniluhod ko ang aking kanang tuhod at idinikit sa lupa ang kanan kong kamay kung saan naroon ang 4 Vedas. Saka inusal ang kataga na pumasok sa aking isipan. Naglabas iyon ng puwersa at may narinig akong sumabog sa ilalim noong sementeryo. Saka gumuho iyong kinaroroonan ko. Pero nagtataka ako kung paano ako mabilis na nakaalis doon sa isang kisap mata lang. Parte pala iyon ng kakayahan ng 4 Vedas. Pagkatapos noong pagguho ng bahagi ng lupa, ay nagbukas ako ng portal at agad pumasok roon. Pagkalabas ko ay doon na iyon sa mundo nila Mian. Naabutan kong nagtitipon-tipon sila. Nakita ko si Maria nakaupo sa trono niya. Bumaba siya at lumapit sa akin, sabay sabing, "Binabati kita, Pantas. Alam kong magtatagumpay ka sa misyon mo, kaya naghanda ang kaharian." Hinanap ko sa kanya si Mian. Ang sabi niya naman, "Ang asawa mo ay nasa isang misyon. Hindi ba siya ang itinalaga mo na maghanap sa mangkukulam na nakapasok dito sa dimensyon namin?" Sabi ko naman, "Ay, oo nga pala. Ang sinasabi niyang mangkukulam ay iyong kapatid ni Lolo Gomer." Sinagot ko naman si Maria, "Maria, magpatawag ka ng pagpupulong. May mahalaga akong sasabihin sa lahat. Kasama na ang lahat ng nasasakupan ng Adyarta. Sabihin mo na kapag hindi sila sumipot sa paanyaya ko, ay lulusob ang buong Adyarta sa kanila. Dahil kung hindi sila makikiisa sa pagpaplano dito, ibig sabihin kalaban sila." Sabi naman niya, "Oo, Pantas, mangyayari ang nais mo. Alam ko ang binabalak mo. Sabihin mo sa kanila, magaganap ang pagpupulong pagkalipas ng 2 linggo mula sa araw na ito. Base sa oras, sa dimensyon ng mga tao. Babalik ako sa araw na iyon." Tuloy-tuloy ko pa na pagsasalita, tapos muli na akong bumalik sa portal na nilabasan ko.
Pagkabalik ko sa mundo ng mga tao, ay tinignan ko ang aking orasan. 3:00 na pala ng madaling araw, pero hindi ako inaanto. Ibang-iba kasi ang pakiramdam ko sa aking katawan. Napakagaan at ramdam ko ang lakas sa aking mga kamay. Kaya gumawa ako ng paraan kung paano maisara ang ganoong uri ng kakayahan. Dahil hindi naman bago sa akin ang magkaroon ng kakaibang uri ng espiritual na kakayahan, kaya alam kong maaaring isara at buksan ang ganoong kakayahan. Inisip ko lang ang orasyong aking kailangan at kusa iyong pumasok sa aking isipan. Sinubukan ko yung unang kataga na nasa isipan ko, pero ang resulta, nag-apoy bigla ang kanan kong kamay na parang asero at tumigas. Sinubukan ko naman iyong ikalawang kataga. Ang resulta ay lumabas ang 4 na nilalang na nasa anyong usok. Saka naghulmang tao. Nagsalita na naman sila ng sabay-sabay. Pantas, kaming 4 ay iisa, ngunit magkakaiba ang aming mga kakayahan. Kami ay mga sandata mo. Kami ay magkakabuhay sa oras na kailanganin mo. Pero sa oras na hindi mo kami kailangan, ay mananatili kaming tulog at walang malay. Kung gagamitin mo kami, ay usalin mo lang ang pang-5 orasyon na pumasok sa iyong isipan. At kung hindi mo naman kami kailangan, ay usalin mo ang pang-6. Tapos kung gusto mo kami makausap, ay usalin mo ang pang-7. Tandaan mo, kami ang 4 Vedas. Nahati sa 7 ang mga orasyon na pumasok sa iyong isipan. Matapos nilang magsalita ay bigla na silang naglaho, pero nararamdaman ko pa rin ang lakas sa aking buong katawan. Kaya inusal ko na ang orasyon para maisara ang kakayahang iyon. Pagkausal ko lang noon ay bigla akong nanghina. O bumalik na ako sa normal kong lakas bilang pangkaraniwang tao. Doon na ako nakaramdam ng antok at gutom. Kaso ang problema, saan ako kukuha ng pagkain? Mukhang wala namang gising o bukas na tindahan sa mga oras na iyon. Napaupo ako sa lupa sa sobrang pagod at panghihina dahil sa antok. Parang nawalan na rin ako ng lakas. Tapos biglang may nagliwanag sa harapan ko. Noong iangat ko ang aking paningin ay si Mian pala iyon. Idinikit niya ang bibig niya sa bibig ko. Pagkatapos noon ay nawala na ako ng ulirat. Iyon na ang huli kong naaalala. Nagising ako na mataas na ang sikat ng araw. Inaaninag ko pa noon kung nasaan ako. Nakita kong naroon ako malapit sa isang ilog. At may babaeng naliligo sa hindi kalayuan na walang saplot. Tumayo ako at nakita kong si Mian nga iyon. Pinuntahan ko siya at tinanong, "Nasaang lugar tayo?" Umahon siya sa tubig at lumapit sa akin. "Narito pa rin tayo, Pantas, sa lugar na pinuntahan mo. Di ba may nakita kang ilog doon sa dinaanan mong tulay noong magpunta ka sa sementeryo?" Sabi ko naman, Oo, naalala ko na. Teka, bakit wala ka nga palang damit? Magdamit ka nga, baka may makakita sa'yo." Sabi niya naman, "Para ka namang naninibago na makita akong walang damit. Ikaw lang naman ang nakakakita sa akin dahil hindi naman ako nakikita ng mga pangkaraniwang tao." Ay, oo nga pala no. Kapag kasama kasi kita, naaalala ko si Nika. Akala ko ikaw siya. Nakakalimutan ko rin minsan. Sabi niya naman, "Siyempre, asawa mo rin yun, kaya maaalala mo talaga." Teka, ano nga palang ginawa mo sa akin kagabi? At paano mo nalaman na mawawalan ako ng malay? Sunod-sunod ko pang tanong. Sabi niya naman, "Puro ka naman tanong. Hindi ba gabay mo ako at asawa? Kapag nanghihina ang aura mo, ay alam kong nasa panganib ka, o di kaya maluba ang kalagayan. Kaya pinuntahan kita agad. Di ba ganun din naman ang nararamdaman mo sa akin kapag ako ang nanghihina? Tungkol naman sa ginawa ko sa iyo kagabi, pinakain kita ng laway ko. Alam kong masama ang tingin yung mga tao sa ganoon. Pero uunahan na kita, hindi ako tao.
at iba ang laway ng katulad kong isang diwata. Ang laway ko ay gamot sa maraming bagay at karamdaman. Magagawa ko lang iyon sa iyo dahil asawa kita. Kapag ginawa ko yun sa ibang tao, ay kamatayan ang kaparusahan noon sa amin. Sabi ko naman, alam ko naman yun, pero bakit laway pa? Abay, mamimili ka pa. Inawalan ka ng anang lakas dahil wala kang kinaing pagkain sa buong araw. Ayaw-ayaw pa. Samantala, gumanti ka rin naman ng halik bago ka nawala ng malay. Sige na, aalis na ako. Babalik na ako sa misyon na ibinigay mo sa akin. Sabi ko naman, ipagkatiwala mo na muna sa ibang diwata ang misyon na iyon. Ang asikasuhin mo ay iyong paparating na pagpupulong ng mga kaharian. Salamat nga pala. Uwi ka ako pa, tapos bigla na siyang nawala. Ako naman ay naglakad papunta sa bahaging itaas. Naroon kasi kami noon sa may baba noong tulay. Noong makabalik ako sa may sementeryo, ay nakita ko ang ginawa ko noong gabi. May bahagi doon na gumuho dahil sa nangyaring pagsabog sa ilalim. Naalala ko iyong sinabi sa akin noong babaeng multo. Sinunod ko ang sinabi niya. Naglakad ako patungo sa kalsada at binaybay ko ang daan na iyon ng kulang 15 minuto hanggang sa makita ko iyong sinasabi ng multo na crossing na kalsada at dumiretso pa ako roon hanggang sa nakita ko na iyong sinasabi niyang morgue. May kaharap iyon na tindahan sa kabilang bahagi ng kalsada. Nagpunta ako sa tindahan. Nakicharge ako ng cellphone at nagpa-load na rin. Sabi ko sa tinderong naroon, Manong, saan po ba dito ang police station? Sabi niya naman, Naku, iho, malayo pa yun dito. Sa mismong sentro pa. Sasakay ka ng jeep. 40 ang pamasahe papunta roon. Bakit? May kailangan ka ba sa mga pulis? Kung talagang importante yan, ay maaari kitang bigyan ng numero ng istasyon ng pulis. Pwede kang mag-text o tumawag doon kung mahalaga talaga ang isasangguni mo. Sabi ko naman, sige po Manong, kukunin ko. Kailangan ko talagang may makausap na pulis. Ibinigay niya sa akin ang numero. Matapos kong makapag-charge, ay tinext ko na lang ang numero ng pulis na ibinigay sa akin. Sabi ko pa sa text, Magandang umaga po, police station. May kailangan lang po akong i-report sa inyo. May nakalap akong impormasyon tungkol sa isang dalagang na aksidente noong nakaraang taon lang. Ito po ang kanyang pangalan. Kung pwede po, ay imbestigahan niyo ang morgue na pinagdalhan sa babaeng iyon. Pakiabisuhan na rin po ang mga magulang noong dalagang biktima. Dahil ayon sa aking nakalap na impormasyon, peke ang laman noong nilibing na kabaong. Maaari kong ipaliwanag sa inyo kung papaano nagawang mapeke ang laman ng kabaong, pero may hiwagang bumabalot sa pangyayaring ito. Hindi ko lang sigurado kung maniniwala kayo. Naroon pa rin ang katawan ng dalaga sa morgue hanggang ngayon at ginagawang parausan noong matandang embalsamador. Ako po ay isang concerned citizen lamang. Iyon ang naging laman ng text ko para sa police station. Naghintay ako ng 2 oras siguro. Kumain na rin ako sa isang karinderya na naroon sa bahaging iyon. Habang kumakain ako, ay may pumaradang 2 sasakyan ng pulis sa harapan noong morgue. Matagal silang naroon. Ako naman ay nakatutok sa kanila dahil inaabangan ko ang resulta ng ginagawa nilang pag-iimbestiga. Pero napaisip ako kung paanong hindi alam ng mga magulang na hindi nila anak ang kanilang inilibing. Maaaring may kakayahan sa itim na mahika ang matandang embalsamador. Kaya lumapit ako sa mismong morgue at umupo roon sa gilid. Marami rin namang tao roon, siguro mga customer. Nakita kong kinausap ng isang pulis ang lalaki at babae na naroon. Siguro sila ang may-ari noong 4 na palapag na gusali at sa may likurang bahagi pala noong gusali ay isang ospital na 4 na palapag rin. Naririnig ko na ang pinag-uusapan nila
ay ang impormasyong ibinigay ko sa mga pulis. Todo tanggi naman iyong babae at lalaki na kausap ng pulis. Hanggang sa sinabi noong isang pulis na i-search ang area. Tapos dugtong niya pa, "Pasensya na po kayo ma'am dahil wala kaming dalang search warrant mula sa nakakataas sa amin. Pero hindi namin ito pwedeng baliwalain. Totoo man o hindi ang inireport sa amin, kailangan namin makasiguro. Ginagawa lang namin ang aming trabaho." Nainip na kasi ako sa pag-uusap nila, kaya inusalan ko na ng orasyon yung pulis. Ang totoo noon, ako na ang nagsasabi doon sa karamihan ng binabanggit ng pulis. Ginagamit ko lang ang katawan niya, pero hindi alam ng pulis ang kanyang mga sinasabi. Matapos iyong mga sinabi ng pulis ay sumunod naman ang mga kasama niya. Iyon kasing kumakausap sa mag-asawa ay ang nakakataas na opisyal nila na naroon. Agad nang nagsipasok ang kapulisan sa gusali at naghanap na ng patunay doon sa sinabi ko. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang mga pulis sa gusali, dala ang isang katawan na nakabalot sa isang body bag. Hubot-hubad iyon at namumutla ang katawan, pero hindi pa nabubulo. Maaaring dahil sa kemikal na inilagay. Sabi pa noong pulis, "Sir, kumpirmado, meron nga. Narito ang bangkay na sinasabi noong nag-text sa atin." Sabi naman noong opisyal, "Ha? Anong kumpirmado? Wala naman ako sinabing pasukin nyo na agad ang gusali ah." Napakamot na lang iyong isang pulis at tila naguguluhan sa sinabi ng kanilang opisyal. Hindi na rin naman nagalit pa ang pulis na iyon dahil kumpirmado nga na totoo ang natanggap nilang text. Kaya agad nang pinusasan ang babae at lalaki na may-ari ng building. Pero hindi ko hahayaang makulong sila sa krimen na hindi naman sila ang gumawa. At hindi nga rin nila iyon alam. Hinanap nila iyong matandang kanilang imbalsamador pero wala. Sabi ko pa sa sarili ko, "Hindi ka makakatakas sa akin, tanda." Bumulong ako ng orasyon sa kamay ko. Sabay pitik patungo doon sa opisyal ng mga pulis. Lahat ng impormasyong alam ko tungkol doon sa biktimang babae, pati na ang mga gusto kong ipaliwanag, ay ipinasa ko sa pulis para malaman niyang inosente ang may-ari noong gusali. Nagamit lang ang negosyo nila sa kababuyan noong matandang imbalsamador. Pagkatapos kong umusan lang orasyon ay binura ko na sa isipan nila ang mga pag-aalinlangan sa nangyayari at itinuon na ang kanilang pag-iisip sa matandang may gawa noon. Sabi noong opisyal na hanapin daw iyong matandang imbalsamador doon sa loob ng gusali dahil baka nagtatago lang. Hinayaan ko na sila roon dahil tapos na ang obligasyon ko. Alam na nila ang totoo at nasa tamang direksyon na ang kanilang pag-iimbestiga. Habang naglalakad ako papalayo ay may nakasalubong akong kulay pulang sasakyan. Nakabukas ang bintana noon, kaya kitang-kita kong hindi pa nga sila nakakarating sa mismong harapan ng gusali ng morgue ay pumapalahaw na ng iyak ang isang ginang sa loob. Sa tingin ko ay sila ang mga magulang noong babaeng biktima o iyong nakausap kong multo. Naramdaman ko ang aura noong matandang imbalsamador na papatakas, pero mukhang nahinto siya sa may sementeryo, kaya agad akong nagpunta roon. Pagkarating ko roon ay nakita kong nanginginig at pinagpapawisan ang matanda. Tinali pala siya ni Sinay gamit ang espiritual nitong kakayahan, pero iba iyon sa pamako. Tanging ang mga elemental lang ang makakakita sa panaling iyon. Sabi ko sa kanya, "Hindi ka man magawang maikulong ng kapulisan dahil sa angkin mong kakayahan, kaya ako na ang magkukulong sa iyo. Tamang-tama at nasa sementeryo na rin tayo. Patay na nga ang tao, paulit-ulit mo pang binababoy at ginagahasa." Pinagana ko ang kakayahan ng 4 Vedas, sabay kumpas ng pabilog sa kinakatayuan noong matanda. Nagkaroon doon ng butas pero gawa sa solidong bato. Tapos ipinaubaya ko na siya kay Sinay. Si Sinay kasi ang may hawak noong espiritual na panali doon sa lalaki.
Biglang hinila ni Sinay ang hawak niyang tali na nakakonekta sa dalawang paanong matanda at naputol ang mga paa at kamay noon. Gulat na gulat pa ang matanda dahil hindi niya naman nakikita si Sinay. Noong nakita kong hindi na rin naman magtatagal ang buhay noong matanda, kaya iniwan ko na sila. Hindi ko na alam kung ano pang ginawa doon ni Sinay. Basta ang huli ko na lang narinig ay ang malakas na pagpalahaw noon. Sa kaunti-unting humihina ang boses na halatang nanghihina na. Naisip ko na lang na hindi na talaga dapat binubuhay ang mga ganoong tao. Parang mas masahol pa nga siya sa aswang eh. Nasabi ko sa sarili ko na dahil sa natapos na ang pakay ko sa lugar na iyon, kaya dapat ko nang isunod ang paghahanap sa taong dapat kong turuan para maging katulad ko na isang babaylan. Gaya ng nakasaad sa propesiya ng mga diwata. Ang problema dahil hindi ko naman iyon alam kung saan ko hahanapin. Hay, bahala na nga. Nasabi ko na lang sa aking sarili at nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.